Magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Corina Tumambing. Kasama natin ngayon dito sa Plug-in si Mr. Jess Alejandria. Siya po ay sumailalim na sa 2 kidney transplants. Magandang hapon, Jess, at maraming salamat. Sinamahan niyo kami ngayon dito sa Plug-in. Magandang hapon din, Corina, at salamat sa imbitasyon sa pagdalo dito sa inyong programa. Yes, thank you rin po sa inyo. Jess, balita namin, pinanganak kayong iisa lamang ang inyong kidneys. Tama po ba? Tama, tama yun. Naging problema po ba ito mula nung kayo ay pinanganak or may edad na kayo nung kayo ay ma-diagnose ng may kidney disease? Well, may edad na. Pero nung bata ako, ang naalala ko ay bali nung pinanganak ako sa simula, parang kalahati ng katawan ko hindi fully formed ang organs. So yung lungs, ang kanang lungs hindi fully formed. Mm-hmm. Ang kidney sa side na yon, sa kanan, walang kidney, isa lang ang kidney. Mm-hmm. So kailan po kayo na-diagnose na meron po kayong kidney disease? Bali, 1990 na. Nagkaroon ako ng gout attack. Dito na yon sa Canada. And nagpatingin ako sa doktor. Sabi ng family doctor ko, kidney-related yung gout attack mo. Kaya nirefer niya ako sa nephrologist. And siya ang nagsabi na working kidney ko is 25% na lang. Kaya marinig ko yun. Talagang wow. Wala po kayong naman na mga simptomas na iba pa bukod po sa gout bago po kayo ma-diagnose na gano'n na lang ang function ng inyong kidneys? Kung tutuusin sa Pilipinas pa, nagka-gout na ako. Ang naalala ko noon nagka-gout ako, mahilig ako mag-basketball. Akala ko na-sprain lang ako sa basketball. Pero meron na yung mga napapagod sa pagkain, hindi masyadong ganado yun. Wala po kayong kaalaman noon na may connection yon sa kidney disease. Yeah. Nung kayo po ay may diagnose na nandito na po kayo sa Canada, meron po ba kayong mga binago sa inyong lifestyle, yung mga pagkain, yung activities niyo po, nagbago po ba lahat yon? Yung sa pagkain meron. Kasi sabi na less salt, yung iwasan ng red meat, yung mga less protein. Nag-dialysis po ba kaagad kayo or hindi muna? Naggamot muna kayo? Hindi muna, nung parang July yata ng 1994 yung diagnosis ko. Tapos ang maalala kong sabi ng doktor, ilalagay ka na namin kaagad sa waiting list. Pero hindi ka pa magda-dialysis. Bali, nagsimula akong mag-dialysis ng September yata. At kung tutuusin, yung transplant ko is 1 month after nung nag-start ako ng dialysis. So, nung nag-dialysis po ba kayo, araw-araw po ba yun? O ilang beses po kayo mag-dialysis? 3 beses sa isang linggo. 3 beses sa isang linggo. Sa bahay niyo po ginagawa or pupunta po kayo sa hospital? Sa Royal Columbian Hospital. Bali, 4 na oras yata o 3. Gano'n, 3 to 4 hours ang isang session. Wow, matagal din po palang isang session. Matagal na nakahilata dun sa clinic. Ano po nararamdaman nyo nung sinabi po ng doktor na kailangan nyo na ng transplant? Naano ako nung sinabi pa lang na 25% na parang may wow, shocking na gano'n na pala kalala yung kondisyon ko na yung merong maliliit na sintomas, yun. Madaling mapagod, tapos yun nga yung gout, yung pangangati ng katawan. So napag-usapan po natin yung mga pinagdaanan nyo nung kayo ay naghahanda para sa kidney transplant. Pwede nyo po ba kaming samahan para pag-usapan naman natin yung mga napagdaanan nyo pagkatapos ng transplant? Oo naman, hindi pa tapos ang aking kwento. Ayan, babalikan po natin ang kwento ni Mr. Jess Alejandria sa ating pong pagbabalik.